Sa panahon po kasi ng tag-init, mas mataas po yung panganib ng mga sunog dahil po sa mga tuyong halaman, mga mababang humid, especially dahil na rin po sa mataas na temperature. Unang-una po sa mga fire safety tips na ibibigay ko po sa inyo is yung panatilihin po nating malinis ang ating kapaligiran or maintain cleanliness. Alisin po natin yung mga tuyong dahon, mga halaman na nakakalat lang po sa ano natin, sa mga bakuran natin, sa kapaligiran. Kasi po, once po na um, na nabigyan po yan ng spark or ng apoy, madali po itong magliyab. And wag din po tayong magtapon ng mga posporo, mga sigarilyo, o mga basurang madali pong mag-apoy sa mga lugar na may mga tuyong damo at mga dahon. Mhm. I-ano din po natin, isaalang-alang din po natin yung mga tamang pagtatapon po ng basura or yung proper disposal of waste. Tiyakin po natin na ang mga posporo o mga upos po ng sigarilyo ay mga patay na po bago po natin ito itapon sa mga basurahan. Gamitin din po natin ang mga tamang basurahan at huwag din po tayo magtapon ng mga flammable liquids or mga materials katulad po ng mga lata ng spray, mga gasolina, mga pintura, ganyan po. Then, i-maintain din po natin yung pagkakaroon po natin ng mga fire extinguisher which is considered as the first aid firefighting equipment po natin. Magkaroon po tayo ng mga fire extinguisher sa ating mga bahay at siguraduhin po natin na gumagana po ito at syempre dapat po alam po natin siyang i-operate. Mhm. Then, next po is yung pag-iingat po sa mga electrical appliances. Iwasan po natin yung sobrang paggamit po ng electrical appliances, lalo na po mainit po ang panahon. Hindi po natin alam, sobra na po yung paggamit natin ng electric fan, mga aircon, di natin alam, nag-overheat, kaya nagiging dahilan po ng malalaking sunog po sa ating mga lugar. Siguraduhin din po natin na hindi po sira yung mga electrical wirings natin sa bahay o yung mga connection po natin sa bahay. Kung may mga sirang electrical wirings po, ay ipagawa na po natin ito agad sa mga eksperto. Then, yung regular po na inspection natin sa mga gasoline or mga gas stoves, mga gas tanks po natin. Baka mamaya yung mga connections po natin sa mga LPG, yung mga LPG hose, baka mamaya sira na yan, pilit pa po natin ginagamit. Ay, wag pong ganon kasi it may cause disaster or sunog po sa ating mga lugar. Then magkaroon din po tayo ng mga fire safety plans, maghanda po tayo ng mga evacuation plans, mag-ingat po tayo sa mga open flames, mga kandila. Karamihan po kasi ngayon sa mga lugar ay nagkakaroon po tayo ng mga brownout. Mhm. Minsan umaabot po hanggang gabi, hanggang madaling araw. Minsan gumagamit po tayo ng mga kandila. Huwag po nating iwanan na nakasindi ito kapag po tayo ay matutulog at huwag din po natin siyang ilalagay sa mga lugar po na may mga light materials o yung mga bagay na madali pong masunog. Then, lagi po tayong sumunod sa mga fire safety regulations, sa mga local fire safety guidelines, sa mga batas po. I think meron po tayong bagong batas ngayon which is Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ngayon, pinoprohibit na po tayo na magsunog ng mga palayan po. 'Di ba po karamihan sa mga probinsya ay sinusunog po yung mga farm para po tamnan sa susunod. So iwasan na po natin gawin yun kasi maaari pong kumalat sa mga residential areas. So